Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay multo ng larawan kaya. Mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Sumama kayo sa amin sa isang paglalakbay na magbubukas ng mga mata at magdadala ng bagong pananaw sa bawat kaluluwa. Huwag palampasin ang bawat sandali at maglakbay na tayo sa mga kalsadang hindi pa natatahak. Tara, magsimula na tayo sa baryo ng San Bartolome sa Quezon. May isang lumang bahay na matagal nang pinabayaan. Kilala ito ng mga taga roon bilang bahay ni Aling Pina, isang litratistang misteryoso na biglang nawala noon pang dekada 90. Ayon sa tsismis, huling nakita si Aling Pina habang kumukuha ng litrato ng kanyang sariling refleksyon sa salamin. Mula noon, wala na siyang balita. Ngunit ang pinaka-pinagtataka ng lahat ay ang isang lumang larawan na naiwan sa loob ng bahay. Isang portrait ng tatlong magkakaibigang babae, nakangiti, masaya, pero kung tititigan mong mabuti, may isang mukha sa likod nila. Isang babae rin, nakangiti rin, pero ang mga mata ay dumudugo. Hindi na ito pinansin ng karamihan. Hanggang sa isang araw, isang grupo ng mga kabataang vlogger mula sa Maynila ang dumayo sa San Bartolome. Pinangungunahan sila ni Jules, isang thrill seeker at content creator na kilala sa YouTube sa kanyang channel na Takot o Katotohanan. Kasama niya sina Mika, ang techie at researcher ng grupo, Tonyo, ang comedic relief na laging takot, at Renz, ang tahimik ngunit matalinong cameraman. Guys, perfect to para sa next episode natin, sabi ni Jules habang nakatingin sa lumang larawan sa loob ng bahay ni Aling Pina. Ang creepy naman nito, bulong ni Mika habang kinukunan ng close-up si Jules sa harap ng larawan. Nagdesisyon silang mag-shoot ng video tungkol sa larawan. Gumamit sila ng kanilang DSLR camera, drone at ilang UV light para hanapin kung may mga lihim sa painting. Pero sa unang kuha pa lang ng litrato ni Renz, may napansin na agad sila. Wait, sino to? Tanong ni Renz habang pinapakita ang preview ng kuha niya. Sa likod ni na Jules, Mika at Tonyo, may bagong mukha. Isang babae, nakangiti. Pero ang mga mata, tila binugbog at may dugo na lumalabas mula sa mga gilid nito. Trick of the light lang yan, sabi ni Jules, sinusubukang hindi ipakita ang kaba. Let's take another shot. Pero sa bawat kuha ng kamera, mas lalapit ang mukha ng babae sa likod. Guys, I swear, wala naman talagang tao sa likod nyo kanina. Halos sigaw na ni Renz. Kinabukasan, nang i-upload nila ang video sa editing software, nagulat sila sa isang detalye. Ang mukha ng babae sa likod ay nagbago. Ngumiti ito ng mas malawak at dumami ang dugo sa mga mata. Hindi na to normal, sabi ni Mika habang kinikilabutan. Nagdesisyon silang bumalik sa bahay para i-verify kung may camera glitch lang ba o may mas malalim na dahilan. Ngunit pagpasok nila, may nakasabit na papel sa pintuan. Walang pangalan, walang pirma. Pero may sulat, isa na lang ang kailangan niya. Sino? Tanong ni Tonyo. At bigla na lang nagsara ang pinto sa likod nila. Nagkatinginan sila, nagtakbuhan patungo sa pinto,
pero hindi na ito mabuksan. Sa loob ng bahay, biglang bumukas ang isang lumang kamera na walang laman na baterya. Kumindat ito, kumislap at click. Naramdaman ng lahat na parang may humila sa kaluluwa nila. Sa screen ng kamera ni Renz, unti-unting lumitaw ang bagong larawan. 4 na tao, Jules, Mika, Tonyo at Renz, at sa likod nila, isang bagong mukha, nakangiti, duguan ang mata at may hawak na kamera. Hindi ako makagalaw, ungol ni Tonyo habang unti-unting naninigas ang kanyang katawan. Si Mika halos mawala na ng hininga sa kaba. Hindi ito pwede! Jules, Renz, may mali dito. Habang pilit nilang binubuksan ang lumang pinto, bigla na lang nag-flicker ang lahat ng ilaw mula sa kanilang equipment. Ang drone na iniwan nila sa labas ay kusa ring bumagsak, tila may tumulak dito mula sa ere. Mula sa taas ng bahay, narinig nila ang tunog ng sapatos na dumadagundong pababa sa lumang hagdan. 1, 2, 3. Pak! Huminto ito sa tapat ng pasilyo. Lumabas si Jules sa silid at sumilip sa hallway. May tao ba roon? Biglang flash, kumislap ang kamera ni Renz ng kusa. Nang tingnan nila ang screen, may bagong kuha na naman. Larawan, iyon ng hallway, pero sa gitna, may babaeng nakatayo, nakasuot ng lumang bestida, duguan ang mga mata at hawak ang larawan ng sarili niyang bangkay. Hindi ako naniniwala sa multo. Nanginginig na bulong ni Rencio sa sumigaw si Mika. Tama na to, baka may makapansin sa atin sa labas. Pero nang silipin nila ang bintana, hindi na San Bartolome ang tanawin. Sa halip, isang itim at puting kagubatan na puno ng mga lumang larawan na nakasabit sa bawat puno. Lahat ng larawan, may iisang mukha sa likod, ang babaeng may dugo ang mata. Hindi na tayo nasa baryo, bulong ni Jules. Nadala na tayo sa ibang dimensyon. Habang nagsasalita siya, may naramdaman silang malamig na hangin. Isa-isang nabubura ang mga litrato nila sa kamera ni Renz. Unti-unting nawawala ang mga imahe nila. At sa bawat burado, lumilitaw ang mas malinaw na larawan ng babae sa likod. Biglang napasigaw si Tonyo. Guys! Si Mika! Napalingon sila. Wala na si Mika. Naiwan na lang ang kanyang cellphone sa sahig, bukas ang camera at may nakarecord na video. Sa video, makikita si Mika na dahan-dahang tinatawag ang pangalan ni Aling Pina. Ako ang huling mukha. Ako ang huling larawan. Pumulaga ang huling frame ng video. Mukha ng babae, halos idikit na sa lens. Ang dugo sa kanyang mata ngayon ay tumutulo pababa sa screen. Hindi ako aalis hanggat di niyo ako sinasama. Sa Atisu, gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Jules na parang may boses na bumubulong sa kanyang tenga. Isa na lang ang kailangan. Pumaling siya kay Renz. Hindi ako papayag, bulong ni Renz. Pero sa likod ni Renz, unti-unting lumitaw ang refleksyon ng babae sa salamin. Hindi ito gumagalaw, pero sa bawat segundo, lumalapit ito ng lumalapit. Renz. Run! Sigaw ni Jules. Ngunit huli na. Isa na, namang flash mula sa kamera. Nawala ng malay si Renz at bumulagta. Tumakbo si Jules palabas, tinadyakan ang lumang pinto. Sa wakas, bumukas ito. Pagkalabas niya, bumalik ang liwanag ng araw, ang tanawin ng San Bartolome at ang katahimikan. Nilingon niya ang bahay, tahimik, parang walang nangyari. Pero pagtingin niya sa kanyang DSLR, wala na siyang larawan kahit isa. Maliban sa isa-isang group photo nila
Pero siya na lang ang natitirang buhay sa larawan. At sa likod, ang babae. Hindi naduguan ang mata. Ngumiti ito. Buo, parang masaya. Hindi makapaniwala si Jules habang hawak-hawak ang kamera. Bakit ako? Lang? Mahina niyang tanong habang nanginginig ang kamay. Tinitigan niyang mabuti ang larawan. Siya, nakatayo sa gitna. Sa likod niya, wala na sina Tonyo, Renz at Mika. Pero ang babae, ang multo, ngayon ay nasa balikat niya ang kamay nito. Hindi totoo to. Hindi ako naniniwala. Tumakbo siya pababa ng kalsada, pabalik sa barangay hall ng San Bartolome. Pagdating niya roon, hiningal siyang sinalubong ni Kapitan Isko, isang matandang, opisyal na matagal nang nagsisilbi sa baryo. Kap! Kailangan ko ng tulong. Nawala ang mga kasama ko sa bahay ni Aling Pina. Sigaw ni Jules. Napatingin si Kapitan Isko sa kanya, halatang gulat. Bahay ni Aling Pina, anak, matagal nang pinasarayan. Walang pumupunta ron. Kap, kailangan natin balikan yung bahay. Andun sila. Baka buhay pa. Pero imbes na sumama agad, dahan-dahang humakbang si Kap Isko papalapit sa kanya. Anak, anong pangalan mo ulit? Jules po. Tahimik na tumango si Kap Isko. Tapos kinuha niya ang isang lumang photo album mula sa drawer ng barangay hall. Binuksan niya ito sa gitna at ipinatong sa lamesa sa harap ni Jules. Pagkasilip niya sa larawan, halos matumba si Jules dahil isang group photo iyon ng 4 na kabataan. Si Mika, Renz, Tonyo at siya. Pero ang petsa sa ilalim ng larawan, Setyembre 18, 1997. Hindi ito pwede. Kakashoot lang namin kahapon. 2025 na. Hinaplos ni Kap Isko ang balikat niya. Anak, yang larawan na yan, matagal nang pinapakita sa amin ni Aling Pina noon. Lagi niyang sinasabing, babalik sila, kukumpletuhin ko na lang. Biglang nagring ang cellphone ni Jules. Isang unknown number. Sa kaba, sinagot niya ito. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Jules, kulang pa tayo. Ikaw na lang ang hinihintay. Mabilis niyang ipinagsak ang cellphone sa lamesa. Napatingin siya sa kanyang kamera. Biglang nagbukas ito ng kusa. Click. Isang bagong larawan ang lumitaw. Larawan niya, nakatayo sa barangay hall. Pero sa larawan, nasa likod niya si Mika, Renz at Tonyo. Muli silang nabuo. Pero may bago. Sa kanan, naroon na si Aling Pina. Hawak ang lumang kamera. Nakangiti. At unti-unti, lumalabo ang mukha ni Jules sa larawan. Kinagabihan, wala nang makitang bakas si Kapitan Isko kay Jules. Wala sa barangay hall. Wala sa bahay ng mga kaanak na tinukoy niya. At higit sa lahat, ang larawan sa photo album. Kompleto na. Sa susunod na linggo, isang grupo na naman ng mga content creator ang nagbalak bumisita sa San Bartolome. Sa video nila, bago pa man sila makarating sa bahay ni Aling Pina, may isang kuha ang drone nila mula sa ere. Isang mabilis na, frame lang, 4 na kabataang nakatayo sa harap ng lumang bahay. Nakangiti sa likod nila, isang matandang babaeng may hawak na kamera. Sa susunod na linggo, hindi alintana ng bagong grupo ng content creators ang mga bulong-bulungan sa San Bartolome. Sa pangunguna ni Kira, isang sikat na urban legend explorer sa TikTok, nagplano silang bisitahin ang bahay ni Aling Pina para sa kanilang vlog na may pamagat Real Haunted Houses of the Philippines.
Kasama niya si Migs, ang kanyang co-host na mas interesado sa viral content kaysa sa katotohanan. Bea, ang editor at paminsang medium ng grupo. At si Lance, ang tahimik na drone operator na may matalas na pakiramdam sa kakaiba. Guys, ang dami ng views nito agad kapag na-upload. Ani Migs habang kinukunan ang bahay mula sa sasakyan nila. Sumulyap si Bea sa lumang estruktura. Wait lang, parang may nakatingin sa atin sa bintana. Nag-zoom si Lance gamit ang drone. Sa loob ng second floor ng bahay, isang aninong babae ang nakatayo. Nakasuot ng puti. Boom! May opening shot na agad tayo. Sigaw ni Kira, tuwang-tuwa. Pagpasok nila sa loob ng bahay, malamig agad ang hangin. Kahit 10 oras ng tanghali, tila bumigat ang paligid. Ang bigat ng enerhiya dito. Bulong ni Bea habang hinahawakan ang pendant niyang may quartz. Habang sinusuyod nila ang loob, may nakita si Lance na album sa ibabaw ng sirang piano. Pinuksan niya ito at biglang napaatras. Nandoon ang larawan ni na Jules, Mika, Renz at Tonyo. Sa ilalim nito, Setyembre 1997, kompleto na. Guys, parang di ata to joke, aniya. Pero agad siyang pinigilan ni Kira. Huwag kang killjoy. Baka part lang yan ng drama ng bahay na to. Nag-set up sila ng camera para sa group photo. Nilagay ni Lance ang timer at sumama sa gitna. Click! Pagkatingin nila sa preview, may lumitaw agad na kakaiba. 5 tao sa larawan, pero 5 lang silang nandoon. At sa likod nila, may 6 na anino. Sino yung nasa likod natin? Tanong ni Migs. Pilit na tinatawanan ng tensyon. Hindi na, sumagot si Bea. Tila wala sa sarili. Kailangan nating umalis, mahina niyang sabi. Nag-brown out. Pumitik ang mga ilaw mula sa battery packs nila. Tumigil ang drone sa ere at bumagsak sa sahig. Tumingin si Lance sa likod. Wala na si Bea. Napalingon silang lahat. Sa may lumang hagdan, nakatayo si Bea, hawak ang lumang kamera ni Aling Pina. Ba't mo hawak yan? Tanong ni Kira. Ngunit ibang boses ang narinig nila mula sa labi ni Bea. Malamig, matinis, kayo na lang ang kulang. Click. Kumislap ang kamera. Naramdaman ng bawat isa na parang hinigop ang paligid. Nag-iba ang liwanag, ang oras, ang pakiramdam. Sa sandaling iyon, nawala si Kyra. Pangalawa si Migs. Nagsisigaw si Lance, tumatakbo palabas ng bahay, pero sa huling silip niya sa likod, may nakatayo sa doorway. 4 sila, mga dating mukha, Jules, Mika, Renz, Tonyo. Nakatitig sa kanya at sa gitna nila, si Bea. Hindi na siya si Bea, isa na rin siya sa larawan. Click, kinabukasan, isang local tour guide ang napadaan sa harap ng bahay ni Aling Pina. May nakita siyang bagong nakasabit na larawan sa pinto, 6 na kabataan. Lahat nakangiti at sa likod nila, isang babae. Nakangiti, malinis na ang mata, walang dugo. Sa baba ng larawan, Mayo 2025. Buo na. Lumipas ang ilang buwan. Sa kabila ng paulit-ulit na mga misteryosong pagkawala ng mga kabataang content creators, patuloy pa rin ang pag-akyat ng mga curious na bisita sa baryo San Bartolome. Ngunit isang araw, dumating sa barangay ang isang matandang lalaki na may dalang makapal na envelope at isang kahon na balot ng itim na tela. Nagpakilala siya bilang Mang Celso, isang retiradong guro ng kasaysayan at dating taga San Bartolome. Kapisko, aniya,
Kailangan na nating itigil ang sumpang yan. Hindi na, biro ang dami ng nawawala. Pinasok nila ang silid-taguan ng barangay hall, kung saan naroon pa rin ang lumang album na may larawan ni na Jules at ang mga sumunod na biktima. Pinuksan ni Mang Celso ang envelope. Laman nito ang mga lumang dokumento, mga artikulo, death certificate at isang pirasong larawan na halos mabura na sa luma. Sa larawan, isang batang babae nakatayo sa harap ng isang photography studio. Sa likod, may pangalang nakasulat, Felipa S. Narvaez, 1954. Si Aling Pina, pulong ni Cap. Nagsimula ang lahat noong 1954, paliwanag ni Mang Celso. Si Felipa ay isang batang prodigy sa pagkuha ng litrato. Mahilig siyang kumuha ng larawan ng mga pamilyang namatayan bilang bahagi ng tradisyong post-mortem photography ng kanilang pamilya. Tinatag niya ang kanyang sariling studio sa bayan. Pero isang araw, nagkaroon ng sunog. Nasunog ang buong studio at natrap si Felipa sa loob. Ngunit bago ito, nakakuha siya ng huling larawan, isang sariling kuha, isang self-portrait. Ipinasok ni Mang Celso ang kamay sa kahon at dahan-dahang inilabas ang isang antigong kamera. Kahit maalikabok at may lamat na ang salamin, nakaukit sa gilid nito, Pina Camera Co. Limited Soul Capture Edition. Yan ang kamera na ginamit ni Felipa sa kanyang huling larawan. Patuloy ni Mang Celso. Sabi-sabi, nabihag ng huling kuha ang kanyang kaluluwa. At mula noon, sinimulan na niyang kumolekta ng mga nawawalang kaluluwa para mabuo ang sarili niyang pamilya sa mundo ng larawan. Napabuntong hininga si Kapisko. Kaya pala, kada may bagong litrato, mas lumilinaw ang mukha niya. Parang nabubuo. Ngunit bago pa man sila makaisip ng plano kung paano sisirain ang kamera, kumislap ito ng kusa. Tumayo si Mang Celso. Hindi ito dapat gumagana. Pagtingin nila sa sahig, may bagong larawan na lumitaw mula sa ilalim ng kamera. Larawan yon ng barangay hall, silang dalawa. Pero sa likod nila, nakasilip na si Felipa. Hindi na bata, hindi matanda. Isang mukhang kompleto na, pero walang kaluluwa. Samantala, sa Maynila, isang estudyanteng photography major sa UST na si Lira ang nakatanggap ng misteryosong package mula sa hindi kilalang sender. Laman nito ang isang lumang kamera. May kasamang liham na ang nakasulat lang ay, "Tuloy mo ang obra ko. Kailangan pa natin ng mas maraming mukha." Nang buksan ni Lira ang kamera, may isang larawan sa loob. Wala itong itsura, puro anino lang. At habang nakatitig siya rito, unti-unting lumitaw ang kanyang sariling refleksyon. Si Lira ay hindi basta-bastang estudyante. Bukod sa pagiging isang photography major sa UST, may malalim siyang koneksyon sa espiritual. Bata pa lang siya ay nakakaramdam na siya ng mga presensya. Madalas siyang pinapanaginipan ng mga lugar na hindi pa niya nararating at ng mga mukhang hindi niya kilala pero pamilyar sa kanyang panaginip. Kaya't noong natanggap niya ang misteryosong lumang kamera, tila may parte ng kanyang isip na nagsasabing, "Kilala mo ito." Pinuksan niya ito sa dorm niya, sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali sa Espanya. Gabi na noon, naka-off ang lahat ng ilaw maliban sa ilaw mula sa kanyang desk lamp. Kinuha niya ang larawan mula sa loob ng kamera
Puro anino nga lang, parang blurred exposure shot. Pero habang tinititigan niya ito, unti-unting lumilinaw. Isang bahay, may gate. Lumasyo at pumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Nakita ko na to sa panaginip, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dinala niya ang kamera sa kanyang photography professor, si Sir Mateo, isang veteranong artist at researcher ng lumang photographic methods. Pagkakita pa lang ni Sir Mateo sa kamera, natulala ito. Saan mo nakuha to? Hindi ko alam, sir. Pinadala lang po sa dorm ko. Hinawakan ito ni Sir Mateo at parang kinoryente. Pinitiwan niya ito agad. Huwag mong basta-bastang gagamitin yan. Hindi yan ordinaryong kamera. Sa mga lumang archive, tinatawag yan na kamera ng kaluluwa. Isa yan sa mga sinaunang kasangkapan na sinasabing nakabibitag ng mga espiritu. Napakunot noo si Lyra. Pero bakit ako? Bakit ako ang sinindan nito? Baka may koneksyon ka. O baka ikaw ang susunod na target. Pag-uwi ni Lyra sa dorm, napansin niyang bukas ang pintuan ng kwarto niya. Akala niya'y may nanloob, pero malinis pa rin ang lahat. Maliban sa isang bagay, ang kamera ngayon ay nakaturo sa kanyang kama. At ang shutter nito tila kusa nang nag-click habang papalapit siya. Click-dot-click, lumapit siya at pinulot ang bagong lumabas na larawan. Nanginginig siya, larawan niya. Natutulog. Sa kanyang tabi, may nakahigang babae, nakangiti, pero walang mata. Kinabukasan, nagdesisyon si Lyra, kailangang tapusin na ito. Binalikan niya si Sir Mateo at nakiusap na dalhin siya sa San Bartolome, ang lugar sa panaginip niya at ang bahay na unti-unting lumilinaw sa larawan. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ni Kapisko at ni Mang Celso. Hindi sila makapaniwalang may isa pang bagong larawan na lumabas sa lumang kamera. At ngayon, may bagong mukha na tila may pag-asa, hindi tulad ng mga nauna. Baka ikaw ang tagapagwakas, ani Mang Celso. Ngunit may babala rin si Kapisko. Kapag pumasok ka sa bahay na yon, Lyra, hindi lang kaluluwa ang pwedeng mawala, pati alaala, pati pagkatao. Tumingin si Lyra sa kamera, tapos sa lumang larawan. Ito na iyong matagal ko nang nararamdaman. Kailangan kong malaman ang koneksyon ko sa kanya. At sa paglapit niya sa lumang bahay ni Aling Pina, bumukas ang pinto bago pa man siya tumapak sa pasilyo. Sa loob, may isang kwarto na maliwanag, hindi na abandonado. Isang lumang darkroom, nandoon si Felipa. Kabataang anyo, nakangiti, Lyra. Anito, ikaw ang huling negatibo. Tayo ang magpapadevelop ng bagong mundo. Pumasok si Lyra sa loob ng lumang darkroom. Ang mga matay dahan-dahang nasasanay sa mapulang liwanag. Ang amoy ng lumang kemikal, amoy ng lumot at nilulumot na papel ay bumalot sa buong silid. Sa 4 na sulok, may mga litratong nakasabit, lahat ay itim at puti. Lahat ay may mga taong tila naglalakad pa sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ang higit na nakatawag sa pansin niya ay ang isang salamin sa likod ng silid. Hindi ito ordinaryo, parang photographic plate na salamin. Sa tuwing lumalapit siya, hindi niya nakikita ang sarili niya, kundi mga eksena na tila alaala. Una, larawan ng isang babae, bata pa, may hawak na kamera, naglalakad sa gilid ng sunog na gusali. Pangalawa, isang sanggol na umiiyak habang hawak-hawak ng isang babae na may dugo ang mata.
Pangatlo, si Lyra mismo, bata pa, napaatras siya. Anong ibig sabihin nito? Mula sa dilim, lumitaw si Felipa. Hindi na mukhang masaya, hindi na rin mapayapa. Buo na ang anyo niya, ngunit bakas sa mga mata niya ang pagkakulong sa larawang mundo. Hindi mo ba talaga naaalala, Lyra? Tanong niya, anong koneksyon ko sa'yo? Balik ni Lyra, nanginginig. Hindi ka basta pinili. Ikaw ay larawan din. Ikaw ang larawan na hindi natapos. Ang litrato na sinubukang sirain ng iyong ina. Ang huling kuha ko bago tuluyang masunog ang estudyo, parang kulog ang pumasok sa pandinig ni Lyra. Naramdaman niyang parang may bahagi ng utak niya ang biglang nabuksan. Tila dumaloy ang alon ng mga alaala. Ang boses ng isang babaeng umiiyak, isang batang umiiyak sa harap ng kamera. Ang sigaw ng mga tao habang nasusunog ang studio. At isang babaeng may hawak na kamera tumatakbo habang pinapasa ng isang sanggol. Si Mama, bulong niya. Siya yung tinangkang sirain ang larawan para iligtas ako. Pero hindi niya natapos, ani Felipa, papalapit. Ang kaluluwa mo ay kalahating narito, kalahating doon. Hindi ka lubusang nabubuhay at hindi ka rin lubusang patay. Gusto mong buuin ako? Para saan? Ngumiti si Felipa, mapait. Para makaalis na ako. Kung mabuo ang larawan, kung ikaw ang huling negatibo, mapapalitan ko ang sarili ko. Ikaw na ang magiging bagong larawan. Hindi ako papayag. Biglang nagsimulang pumikit ang mga ilaw sa silid. Ang mga larawang nakasabit sa pader ay nagsimulang kumilos. Tumatawag, bumubulong. Halika na, isama mo kami. Gusto, naming lumayap, tinakbo ni Lyra ang gilid ng darkroom. Pilit hinahanap ang kamera. Nakita niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng lumang enlarger. Sa loob nito, isang negative film na may nakasulat. Final Exposure. Subject, Lyra S. Habang nag-aalangan kung sisirain o itutuloy ang pagkuha, may narinig siyang boses. Lyra! Si Sir Mateo, hawak ang isang basag na salamin at lumang rosaryo, pumasok sa pinto. Wakasan mo na, sigaw niya. Kailangan mong sirain ang lente habang hawak mo pa ang tunay mong alaala. Pero si Felipa nasa harapan na ni Lyra. Isang kuhalang, isang click at mawawala lahat ng sakit. Laya para sa lahat, kalayaan mo rin. Tumulo ang luha ni Lyra. Nakatingin siya sa kamera, sa lente, sa lumang negative, sa pagitan ng liwanag at dilim. Humigpit ang hawak ni Lyra sa kamera. Mabigat ito, pero mas mabigat ang desisyong kailangan niyang gawin. Sa harapan niya, si Felipa, kumpleto na ang anyo, pero hindi mapakali. Parang isang kaluluwang giniling ng mga dekadang pagkakakulong. Sa likod niya, si Sir Mateo, duguan ang kamay matapos basagin ang bintana para makapasok. Hawak niya ang rosaryo, pilit iniaabot kay Lyra. Piliin mo ang totoo, aniya. Huwag kang maging bahagi ng ilusyon niya. Pero tila ba sumisigaw ang mga larawang nakasabit sa paligid. Isa-isang gumagalaw, mga mukha ng kabataan, sina Jules, Alex, Rina, pati ang batang kasama ni Capisco. Lahat ay lumilitaw sa paligid ni Felipa. Tulungan mo siya. Kung mapapalaya si Felipa, mapapalaya rin kami. Ikaw lang ang may hawak ng lente. Ang siyong kamera ay kumislot sa kanyang kamay, parang humihinga.
parang buhay. Sa mismong lente, naroon ang refleksyon ni Lyra. Pero kakaiba, walang mata. Nakangiti, gaya ng lahat ng larawan, napaatras siya. Hindi ako larawan, tao ako. Pero hindi mo matatanggap ang totoo kung hindi mo haharapin ito. Mahinang bulong ni Felipa. Hindi ko gustong ikulong ka. Gusto ko lang ng kapalit para makaalis na ako. Ako ang salarin, oo. Pero biktima rin ako. Ginamit ako. Sinunog ako. Kinalimutan ako. Pumigat ang hangin, dahan-dahang itinapat ni Lyra ang kamera kay Felipa. Click. Walang flash. Walang ingay. Pero lahat ng larawan sa paligid ay tila huminto. Tila huminga. Isang puting liwanag ang dumaan sa buong silid at sa gitna nito, unti-unting naglaho si Felipa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Ngumiti siya. Buo. Mapayapa. Salamat. Nang mawala siya, bumagsak ang kamera sa sahig. Wasak ang lente. Ang negative sa loob ay naging blankong papel. Lahat ng larawan sa dingding pumusyaw. Naging puti, tahimik. Si Sir Mateo ay lumapit. Inakay si Lyra. Ginawa mo yung tama. Pero bago sila lumabas, may isa pang sulok ng silid na napansin si Lyra. Isang maliit na picture frame. Ang larawan, isang babae, may hawak na sanggol. Parehong may dugo sa mata. Sa likod ng frame, may sulat kamay. Sa anak kong si Lyra, patawad. Kinabukasan, bumalik sila sa Maynila. Si Lyra ay parang bagong tao. Para bang nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nawala. Ngunit isang gabi, habang nililinis niya ang mga lumang gamit sa dorm, nakakita siya ng maliit na papel sa ilalim ng kanyang kama. Isang Polaroid photo, larawan niya, kaharap ang salamin. May hawak na kamera. Sa sulok ng larawan, nakasulat. Bawat larawan ay may kaluluwang kasama. May ibang mundo sa likod ng lente. At hindi lahat ay gustong makalaya. Lumipas ang ilang buwan. Si Lyra, pagamat balik na sa normal na buhay, ay nag-iba. Mas naging tahimik, mas malalim ang mga mata, at madalas napapatingin sa mga aninong hindi nakikita ng iba. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa photography. Ngunit ngayon, hindi na para sa karangalan, kundi para sa pag-unawa. Nais niyang pag-aralan hindi lang ang sining ng pagkuha ng larawan, kundi ang misteryo sa likod ng bawat imahe. Hanggang isang araw, habang naglilinis siya ng lumang silid-aralan sa UST, may natagpuan siyang kahon. Lumang kahon, yari sa kahoy, may ukit na mga simbolo. Sa loob nito, may 3 gamit. Isang maliit na black and white photo paper, blanco. Isang sulat na may lumang tinta. Kung kailan handa ka na, ilawan mo muli ang silid at hayaang mabuo ang huling larawan. At isang piraso ng salamin, katulad ng salamin sa darkroom ni Felipa. Dito niya napagtanto, ang kwento ay hindi pa tapos, baka hindi kailanman. Sa bawat larawang kuha natin, sa bawat mukhang lumilitaw sa likod, at sa bawat kwadradong papel na ating binibigyang buhay, baka may ibang nilalang din tayong binubuhay. Pero ngayon, sa wakas, may kapayapaan na. Si Felipa at ang iba pang kaluluwang nakulong sa larawan ay napalaya na, at si Lyra ay muling nagsimula. Pero bago pa siya tuluyang makatulog sa gabing iyon, narinig niyang muli ang tunog na matagal nang hindi niya naririnig. Click! Luminga siya. Walang kamera sa paligid. Tumingin siya sa salamin.
at sa refleksyon. Nakangiti siya pero ang mata niya ay muling dumudugo. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama sa akin mula umpisa hanggang dulo ng kwentong multo ng larawan. Sana'y kinabahan kayo, napaisip at higit sa lahat, na-enjoy ninyo ang misteryong bumalot sa mga larawan at kaluluwa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako ang inyong tagapagkwento at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam at huwag ninyong kalimutang lumingon bago pindutin ang shutter. Hanggang sa susunod, mga ka-amazing.